Tapos, eto siya, oh. Eto. May nakaharang. Tapos na. Uwi na tayo. So, ito na yung dough natin. Good morning! Kamusta kayong lahat? Maaga tayo today. Good morning! Kamusta po kayong lahat? Ngayon ay Sunday. Happy Sunday and blessed Sunday po sa ating lahat. Sa kahapon Saturday, wala akong ganap. So, i-upload ko to fresh today. And then, time check muna tayo. 5:44 ng umaga. Actually, 5:30 ako nagigising. Pero minsan, pag sinabi ni Cham na gusto niyang gumising ng 5 o'clock, ayun, doon gumigising ako. Pero ang usual na gising ko is yung 5:30. So, ngayon ay magpe-prepare na ako ng breakfast niya. At, anong tawag nito? Wala namang masyado. Hindi naman masyadong special kasi kahapon may bisita kami, yung kamag-anak namin, so nagdala sila nitong sliced bread. Ang lalaki, maganda, mukhang masarap, pero hindi ko pa sure. So ito na lang i-ready ko and gawin ko din to mamayang yung ano bang tawag doon? Yung iro-roll tapos lalagyan ng sausage, hotdog at saka cheese. Try ko kung magawa ko today. Kasi busy ako ngayon. Pero konti lang naman yung order. So, kaya maaga tayong mag-start. Diyan muna kayo, balikan ko kayo. So, eto pala, pakita ko sa inyo yung di ba naalala nyo, gumagawa ako ng homemade butter. And last time, yung ginawa ko is fail. So, explain ko sa inyo bakit. Anyway, eto siya. Ito ang kinukuha ko. Ito, binoiled ko tong gatas. Ngayon, pagka-boiled, nilagay ko sa ref overnight. Tapos, eto siya, oh. Eto, ayan. Kita nyo ba? Ito ang kinukuha kong para maging butter. Yung nasa ibabaw na makapal. Ayan. Tanggalan natin ang konting. Tapos lagay ko lang siya dito. Ito yung So, ito na yung mga nakolekta ko para gawing ghee. So, ayun. Ganito na karami. Parang nalagyan ko ng medyo ganito na karami. Hindi naman ako daily kumukuha kasi ang gatas namin is every 3 days. So, every 3 days ito. Last time, hindi naging successful. Epic failed. Kasi, yung gatas na ginamit ko, tingin ko nabanggit ko na sa inyo paulit-ulit. Oo, kasi yung gatas na ginamit ko is hindi pure. Hindi, siya. Kumbaga, na siya. May halo ng tubig. Ito kasi, pure to. Kaya doon ako namimili ng gatas kasi sa kabila. Kasi, ang tag doon? Kasi yun pure. Kaya ang dami ko nakukuhang cream palagi. Before, konti lang yung cream. So, ayan, dyan muna ulit kayo. Maya-maya naman ulit. Prepare lang ako ng breakfast ni Champ at magsi-6 na.
champ, nakailang gising ako. Ang hirap talagang gumising sa umaga, lalo na pag yung maaga talaga, okay lang yung mga 8 o'clock, yung ganyan. Pero 5:30, 5:40, alam mo yung kasarapan ng tulog. Kaya ayan, nakatatlong gising siguro ako bago siya. Every time makakatatlong gising ako bago siya as in yung babangon na. So, ano ba, ayun, mamaya naman ulit ang chika. Balikan ko kayo. So, nakapagpa-rice na ako ng dough para sa, sa, tawag doon? Sa burger buns. Sa buns. And then, kulang ang, ang flour. Kaya, tinawag ko si Santos. Sabi ko sa kanya, umuulan. So, sabi ko kay Santos, samahan ako na, ang tawag doon? Na mamili ng flour. So, magsasakyan na lang kami kasi nga umuulan. And malapit lang, doon lang naman sa kabila. Para, ito lang yung kagandahan. Wait lang, isarado ko muna. So, yun nga, tulad ng sabi ko sa inyo, isa to, yung pag may sasakyan ka sarili, isang benefits, eto, pag nagmamadali or pag maulan, at least, siya, comfortable. So, tara, sama ko din kayo. Nag-ipit ako kasi nag-ano ako ng dough. Baka may bumagsak na nabuhok. So, maya naman ulit. Alis muna tayo. Nakapambahay lang ako, tingnan nyo. Hindi na ako nagdala ng payo. May nakaharang. Paano kaya kami makakalabas? Kanino kaya yun? Ay, ito may nakaharang. Hindi ko sure kung kanino. Sa brother-in-law pala ni Bindo Nani yung yung sasakyan. So ayun, mag-a-adjust sila. Hindi kami makalabas, oh. Ayan. So yung brother-in-law ni Bindo Nani is police. Kapatid ni Joanne. Ayan, mag-a-adjust sila. Pag ganitong maulan, lumalabas lahat ng baku-bakong daan. Kasi yung tubig ba, natatanga yung mga yung mga lupa na kasi slippery ang daan, di ba? Dumadami yung mga baku-bakong daan dito sa Nepal pag tag-ulan. lang kami pupunta. Tapos na. Dala ni Santos yung
Dala ni Santos yung 10 kilong harina. Ayun, nakasako. So, uwi na tayo. Ayun lang yung bahay namin. So, ito na yung dough natin pang Spanish bread. Rice lang natin ng 1 hour. Ayan, hapon na at nandito pa rin ako sa kusina. Na-send ko na yung Na-send ko na yung food ni Champ. And then, nakapagpa-rice na din ako ng dough ng Spanish, di ba? And natapos ko na yung burger bun. So, inintay ko lang mag-rice yung, yung dough. And then, magkakape ako. Inaantok ako. So, gumagawa lang ako ng kape. And then, update ko kayo ulit maya-maya. Yung kape ko malamig na. So, habang nakasalang yung... Wait lang. Naantok talaga ako. Habang nakasalang yung Spanish bread, mag-isa ako ng bagoong. Ito yung bagoong na galing kay Saiza. So, iluto ko para maipada... May hangin. May langaw. So, ito yung bagoong na galing kay Saiza. So, iluto ko. Tapos, ipadala ko din diretso. Kasi, ang tawag nito. Sabi, nag-request siya na iluto ko. So, hopefully, masarap nga ang kalalabasan nito. May ginawa ako ditong maliit para pantikim talaga. Harap. Kain tayo. Lambot. Harap. Natapos ko na din yung yung bagoong, so ipa-deliver ko na to same time. And then, ayan kita niyo ba? Lambot. Dali lang. Pakita ko sa inyo yung isa. Ayan. Ito yung usual. Ganyan siya kalambot. Okay. Maya naman ulit, mag-impake. I-packaging ko lang to, yung Spanish bread. So, ayan, ako'y packaging and labeling na ng Spanish bread. May ganito ako, inilagay ko sa taas, kinuha ko sa taas kasi ang daming langaw. Di ba nagluto ako ng bagoong? Mamaya pagdating ni Cham magrereklamo, ay grabe ang amoy ng bagoong.
Ayan. Siguro yung kapitbahay namin nagreklamo na. Wala silang magawa. Maamoy ang bagoong. Ginagawa mo! If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.